Yes, deep in my heart, alam ko dapat death penalty ang parusa sa kanya. Ito ang dapat umanong parusa kay Jonel Nuezca, ang pulis na walang habas na pinagbabaril ang mag-ina sa Paniki, Tarlac. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, kung may death penalty, maaring hindi ito nagawa ni Nuezca. Psychology yan ka rin eh. Alam mo merong batas na nagsasabi na pwede kang patayin via death penalty if you commit this kind of heinous crimes. It will somehow affect your decision making. Sa una niyang final na bill, high-level drug traffickers lang ang kasali sa death penalty. I didn't want to include murder and other heinous crimes, mga suspect dahil nga mahirap. Pero with that kind of incident, siguro maamid natin yung mga bill na yan. Kapag ikaw isang pulis, Gusto rin ni De La Rosa na pag-aralan muli ang Republic Act 8551 na siyang tumatalakay sa reforma sa PNP. Anya dapat bigyan ang PNP chief ng kapangyarihan na patawan ng summary dismissal ang isang pulis. Tulad ni Nuezca na may mga record at nakasuhan na noon ng homicide pero di ma-dismiss. tingnan mo yung background ni Nuezca. He was already charged for evading drug testing. So meaning, addict yung tao na yun. Apektado sa drugs yung utak ng tao na yun. Pasok pa rin yan sa drug trafficking ko. Dahil kung walang drugs na papasok, walang pulis na ganun kasiraulo. Sa PNP, yung summary dismissal proceeding is, according to the NAPOLCOM, it should take 30 days due process. I-compare mo yung AFP sa PNP. Ibang-iba yung kanilang disciplinary mechanism. Sa sundalo, pag military, nagkakasala ang sundalo, pwedeng ikulong kaagad. Sa PNP, hindi mo pwede ikulong kung walang kaso. Dapat rin daw higpitan ang reinstatement standards ng PNP. Ang dami dyan sira ulong pulis. Sir, bata ako pumasok. Pero matagal akong na-dismiss. Ngayon lang ako na-reinstate. Anong kaso mo? Murder, sir. O, tingnan mo, bakit ka nakabalik? Sang-ayon din si Bato sa suhestyong anger management program ni PNP Chief Sinas. Pero dapat dismissal sa trabaho para magtanda umano ang mga tiwaling pulis.